What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Yan ang magandang tugtog natin. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balita Hub TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balita Hub TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balita Hub TV. At huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe sana dito sa aking channel sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balita Hub TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ayan. Shit. Ayan, ha. Ayan ang tinig na inyong maririnig ay ang boses ni Idol Jake Magnus. Alright, pusap sa ayan, bago natin simulan, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi kay Jake Magnus. Sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Jake Magnus TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Jake Magnus TV. Pagpatuloy natin. Mga kababayan, ito pong pag-uusapan natin mga kababayan at mga video panonoorin po natin ay walang iba lang naman kung hindi yung mga video ni Models of Manila na kung saan mga kababayan natalakay po dito or masasabi na rin pong update dito patungkol po dun sa nangyaring hearing po kanina. At dito matatalakay po natin yung paninindigan ng Tape Incorporated na hindi po sila nagkulang sa benepisyo ng mga umalis na empleyado sa kanila na sumama sa Tito Vic and Joey mga kababayan. At dito, bago natin ito pag-usapan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like etong live streaming natin ito at huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng issue. At gusto ko po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok na mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan. Yeah! Right? So anyway mga kababayan, punta na tayo dito sa ating pag-uusapan agad. Shoutout po sa 108 na nakatutok po sa atin. Ayan, may galap shoutout po sa inyo. So kung matatandaan nyo, nagkaroon po kanina ng hearing na kung saan mga taga GMA 7 nata yung nag-present naman po ng kanilang ebidensya. At gaya nga po ng inaasahan natin, walang lumabas mga kababayan na resulta ng sa preliminary injunction. At base nga po dito sa naging balita nitong si Models of Manila, ikinikredit natin sa kanya yan, na isasabay na nga daw po mga kababayan dun sa final result, ano po, yung resulta ng preliminary injunction. So ibig sabihin mga kababayan, kahit ako nagtataka ako na bakit kailangan pang isabay dun sa mismong resulta ng ibang mga kaso mga kababayan, yung naging resulta ng hearing ng sa preliminary injunction. So sa madalit salita, itong kasong ito mga kababayan, itong hearing na ito ay aabutin pa ng December o kaya January. So ganun katagal mga kababayan. Actually hindi naman sobrang tagal. Ito na yung pinakamabilis na masasabi natin na paggulong or pag-ikot ng paglilitis mga kababayan dito sa kasong isinampa ng Tito Vic and Joey laban sa TVJ dito sa hukuman natin sa Pilipinas mga kababayan. Ito na yung masasabi nating mabilis, pinakamabilis hanggang January. Anyway, play na po natin mga kababayan. Ano po, credit natin kay Models of Manila. Yan Models of Manila. Po yan natin, credits po natin ang reaction video. So panonoorin natin lahat yung tatlong naging live ni Models of Manila at titingnan natin yung punto, yung gusto nating malaman patungkol dun sa empleyado, kung empleyado ba talaga ng Tape Incorporated yung mga umalis or mga talent nila mga kababayan. Ano po, so ito pakinggan natin. Good morning! Isang makulimlim na Lunes po sa inyong lahat. So, nandito po tayo ngayon sa Marikina para po sa panibagong round ng hearings para po sa kaso ng Tape versus TVJ. At ang ngayong araw po, ang magte-testify naman at ang mag-witness sa korte ay ang panig ng GMA para mabigay po nila yung kanilang side ng kaso at makapag-testify po dito po sa korte. Of course,
So baka marami ang nagtataka, lalo na yung mga panatiko nung iba na gusto lamang makakita ng buta sa Tito Vic and Joey na bakit daw? Kasi may mga nakikita ako sa comment section mga kababayan nung iba na bakit daw po kasali pa ang GMA7 sa hindi pagkakaintindihan ng Tape Incorporated at saka daw po ng Tito Vic and Joey. Uulitin ko lamang po mga kababayan ha, kaya po kasali ang GMA7 dito sa hindi pagkakaunawaan ng Tito Vic and Joey at saka ng TVJ dahil mismong sa network po ng GMA7 ipinalabas yung mga episode po. Tama. Ano po, na wala pong pahintulot ng Tito Vic and Joey. Nung umalis po sila, nagpalabas po ng episode, mga episode mga kababayan, ng Itbulaga which is nandudo ng mukha ng Tito Vic and Joey sa network po ng GMA7. Ano po, so kaya po sila kasali dito. Ayun, tama naman yon. Dapat kung wala na ang TVJ dyan sa GMA, no, sa Itbulaga, is dapat hindi na nila pinapalabas. Kasi sinasabi nga ng GMA hindi sila namagitan dun sa hindi pagkakaunawaan o ng ganyan, naging problema ng TVJ at ng tape. Kumbaga, labas sila. Pero ang nangyari kasi is parang nakonsinti nila yung tape na ipalabas pa yung mga footage na kasama ang TVJ noon na dapat is binawalan na ng GMA. Siyempre, una, wala na dito sa atin yan. Nandito kayo sa channel namin at baka sumabit kami dyan. Mismong sila na dapat yung magbawal. Kaso nga lang, sa sobrang hindi nila pakikialam, na sinasabi nilang ayaw nilang makialam, sumobra naman. No? Hanggang sa nilabas na yung mga footage. Diba? Kasi parang ang sama naman nun, parang ano ba to? Para bumenta ba yung programa nila dyan, yung Itbulaga? Kailangan ipalabas pa rin yung footage ng TVJ kahit wala na sila. Diba? Dapat nagganoon yung GMA, nagsalita na sila na mahirap yung ganyan dahil baka masabit na kami sa problema. Kasi ayaw nga nilang sumabit sa problema Ayaw nilang pumasok, ayaw nilang makisali. Pero eto, parang pinasok nila yung sarili nila sa problema. Diba? Dapat alam nila yan. Kasi alam naman nila yung bawal sa hindi. Sinampang reklamo ng Tito Vic and Joey. Ano po, ipagpatuloy pa natin. May po sila yung pong GMA sa kasong ito kasi po sila ang network na nag-ere nung pong replay ng Itbulaga na pinalabas po ng tape na walang pahintulot mula po sa TVJ. So kaya po nadama yung pong GMA, kaya nagkagulo-gulo din po dahil nga po doon sa mga pangyayari ngayon. After po magpaalam ng Tito Vic and Joey ay pinili pa rin ipalabas ng tape yung pong mga episode na yon kahit po walang permission para galing po sa TVJ. Siyempre po, sila po yung nandun sa mga episode na yun. Wala namang kontrata tungkol doon na pwedeng i-replay o pwedeng ipalabas po muli. So yun po ang hinahabol po ng Tito Vic and Joey. Kumukuha po sila ng damages worth mga 21 million. So, ngayon po umaga, dito sa korte, inabangan po natin yung pong mga taga-GMA. So ibig sabihin mga kababayan sa madalit salita, ano po kung meron pang hinihingi memorandum, matagal-tagal pa, aabutin pa hanggang January, hanggang sa matapos mga kababayan, yung kontrata ng Tape Incorporated sa GMA7, aabutin pa ng ganong katagal bago lumabas yung resulta mga kababayan. So matagal-tagal pa ang paggamit ng Tape Incorporated sa pangalang Itbulaga. Sa madalit salita. Hindi, okay lang yon Sir Jake, na gamitin nila kasi okay na rin naman ang EAT Pero syempre, gusto pa rin talaga ng TVJ na mapunta sa kanila yung Itbulaga. Hindi dahil para sa sumikat ang TVJ o pumutok dahil sa pangalang Itbulaga. No, 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 no. Hindi ganon. Gusto nilang maibangon yung dangal niyan. Diba? Kasama nila yan pangalan nila yan. Kumbaga, bukod sa pangalang Tito Vic and Joey, bukod sa pangalang TVJ, sila ang Itbulaga. Kilala sila bilang Itbulaga. Kinikilala sila ng mga tao bilang Itbulaga. Yung kabila hindi kinikilala bilang Itbulaga. 'Di ba kinikilala silang Tape Bulaga? Kaya nga sinasabi ko, Tape Bulaga na lang ipangalan, total tape naman sila. Hindi naman siguro kokontrahin ng TVJ 'yon pag sinabing Tape Bulaga, tape naman kami. Yung Bulaga kunin na lang namin. Sa inyo na yung Itbulaga. 'Di ba? Ang gandang usapan. Sa GMA7, Tape Bulaga. Sa TV5, Itbulaga. Bulaga na. Di ba? Tama kababayan, kasi ang tingin ko talaga dito kahit naman, di ba, dati pa naman nating sinasabi na mahaba-haba pa ang pagsasamahan natin dito. Aabutin pa tayo ng Pasko pa dito mga kababayan. Hindi lang Pasko, pati bagong taon.
Diba? Lagi ko sinasabi yan sa inyo, pamula nung kainitan, nung umpisang nagsama-sama tayo mga kababayan, sabi ko sa inyo, aabutin pa tayo ng Pasko sa laban na ito. Ano po, bago natin makamtan o maramdaman yung resulta. Baka mamaya niya, Sir Jake, no? Malapit na ang Pasko, di ba? Aabutan yan doon. Baka mamaya, syempre, ibigay na ng tape yung pangalang Itbulaga sa kanila. Kasi nga, yun ang panahon ng pagbibigayan. Malay mo, di ba? Yeah. Kababayan, ano po ng hukuman dun sa may Marikina. So, at saka pag umabot naman ito mga kababayan, halimbawa hindi na satisfied ang Tape Incorporated or ang Tito Vic and Joey sa magiging resulta mga kababayan, meron po silang pwedeng pagdalhan. Ano po, or pwedeng pagdalhan ng naging resulta, which is yung Court of Appeals mga kababayan, pwede pa silang umapila. So kung sakaling hindi nagustuhan ng Tape Incorporated yung naging resulta ng Marikina mga kababayan, pwede pa nilang ilaban yan hanggang Korte Suprema kung gusto lang nila. Kakulitan na lang yun. Pero base nga mga kababayan, base nga doon sa naging balita ng mga vlogger ng kabila, talagang pinapahiwatig na nila ngayon pa lang na kung sakasakaling hindi nila maunawaan yung magiging resulta or hindi nila tanggap, talagang paabutin po nila ng Korte Suprema yan. Ano po, dahil alam natin, pagkatapos ng Marikina, kung gusto nila mag-apila, nandiyan naman ang Court of Appeals. Ano po? So, para kang pumipilit sa isang babaeng ayaw na sa'yo. No? Parang, ikaw na lang ang nagmamahal, pero siya hindi ka na niya mahal. Di ba? Ang sakit nun. Yung araw-araw ka nasasaktan, ginagamit mo siya pero para lang siyang isang manikin na walang nararamdaman. Pagpatuloy pa natin. Nga po natin. Hindi ko po sure kung darating yung mga taga-tape, kung kasama din po sila dito, kung sasamahan nila yung mga taga-GMA, pero yung sa panig po ng TVJ sa Divina Law, hinihintay din po natin kung sakali pong nandyan sila Attorney Buko, ay tatanungin po natin sila kung ano na po ang update. Una po, tungkol po dun sa injunction na hinihintay po natin kasi around 30 days yun. Yun po yung natapos na hearing nung huli. At kung sakaling lumabas na yung resulta nun, so tatanungin po natin kung kailan posible kaya lumabas. O pangalawa po, tatanungin po natin yung pong sa trademark na kaso po, yung pong trademark na ina-apply ni Joey De Leon. Kung kamusta na po ba, kung tinanggap po ba ng IPO yung pong opposition ng tape kahit po ito ay na-delay, kahit po late po pumasok, di ba? Kahit late na pumasok yung pong kanilang opposition tungkol po dito, and yung kanilang pag-oppose na din doon naman yung kanilang papakancel doon po sa trademark ng tape para po sa Itbulaga. So dalawa po yung tumatakbo doon po sa tape sa IPO okay, na mga issue at na mga kaso. So alamin po natin yung kala Attorney Buko at try na din natin kung baka may update na doon sa YouTube o doon sa ibang mga pinaglalabanan pa ng dalawang kampo. So subukan natin yun. Doon naman kay Attorney Maggie, medyo alamin ko din kung ito sino kaya to. Nagkano ko mga kababayan, nagtingin-tingin ako kanina doon sa mga, kasi alam naman natin ang Abante, ang isa sa pinakaunang naglalabas ng balita. Ano po yung Abante una sa balita? So nagtitingin ako doon ng mga paliwanag ng mga lawyer ng tape o kaya ng lawyer ng Tito Vic and Joey. Wala pa naman tayo mga kababayan na nakikitang update. Kaya ito lang yung nakita talaga natin na pinakamasasabi nating update. Kasi mamaya may mababanggit dito si Models of Manila patungkol doon sa mga empleyado. Yun kasi, di ba sabi ko naman sa inyo, yun yung isa sa pinakatututukan natin. Yung patungkol doon sa empleyado. Kasi doon natin malalaman kung empleyado ba talaga yung umalis or talent. Dahil pag talent yun mga kababayan, isa lang ibig sabihin nun, wala silang karapatan doon sa mga YouTube channel, wala silang karapatan doon sa mga segment. Mga kababayan, ibig sabihin, ipinaregister nila yung mga segment under the tape mga kababayan nang walang consent mga kababayan nung sinasabi nilang empleyado nitong si Miss Jennifer Parang hilig nila, no? Ganyan, no? Kahit walang consent, talagang inaangkin. Parang nangangamgam ka ng lupa, ng may lupa. Yung napapanood natin sa mga palabas, sa mga telenovela, sa mga pelikula, no? Pinapipirma, kapilit kang pinapipirma. Kaya talaga, tinututukan natin ito. Kahit medyo nakakantok mga kababayan yung talagang pagtsatsagaan natin itong tapusin. Itong tatlo. Ayan tatlo yan. Pagtsatsagaan natin mga kababayan yan, kahit medyo wala munang patawa. So gusto ko lang talaga malaman yung sinasabi ng taga-tape na kung empleyado ba or talent yung mga umalis. Dahil meron nga tayong sisilipin doon. So ipagpatuloy pa natin.
alamin ko din kung may yung sa labor case ba, kung aware ba siya doon, kung meron ba siyang, kung siya din ba yung nakaharap doon, or ito, yun na si Atty. Maggie natin. So guys, lalapit na tayo. Ayun siya. Exercise. Ayun sa likod, makita nyo. Puta siya, ayun, nadaan sa likod. Yan si Atty. Maggie. So, ayun po, mag-hello tayo. So, thank you very much guys. Yun na muna po, tuloy-tuloy po yung coverage po natin dito po sa kaso ng Tipat TVJ. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Mamaya-maya po, parating na din yung sa Divina Law. So, update ko po kayo. See you po sa next video. Stay safe parati. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balita Hub TV at syempre natunghayan din natin si Sir Jake Magnus na binigyan natin ng reaksyon, no? Yung tsaka si Models of Manila, no? Hindi, kumbaga, tututukan din natin yan, no? Yung update na yan. Talagang matagal pa nga ang mangyayari dyan. Sus, kahit matalo ang tape, talagang lalaban pa rin sila, no? Sa pangalan. Pipilitin pa rin nila. Ewan ko ba? Ayaw talaga. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.